Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, ang DSWD determinadong panagutin ang mga sinasabing nagbebenta ng mga relief goods sa Tacloban City. Kung hindi niya sasabihin kung saan niya binili yun, siya lang ang mananagot. Dahil hindi po dapat na napakaliwanag doon sa sako, not for sale, pero binenta ho nila. National Commission on Indigenous People inakusahan na rin ng ilang negosyante ng legalized extortion. Panibagong media killing kinundena ng iba't ibang media organization. Pro-RH groups tuloy ang advocacy vigil sa inaabangang desisyon ng Supreme Court sa legalidad ng nantalang implementasyon ng bagong batas. Sa balitang negosyo, 15 million euro na tulong ng Espanya sa Pilipinas para sa Disaster Risk Reduction Program. Tinanggap ng NEDA. Alita sa ibayong dagat na detect na pulse signal sa Indian Ocean, itinuturing na encouraging lead sa nawawalang Malaysia Airlines. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas, umaga ng Monday, Lunes, 6 Abril 2014. Ito mga ka-7 ng Abril 2014, ito mga kasamang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DCCB 684 RMN Tugigaraw, PWAR 103.9 RMN Palawan, at sa DYRI 774 RMN Iloilo. I'm international pa rin via Ustream. I-search lamang ang RMN Manila, ganun din ang sa WRMN New York, USA. Live tayo at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon. Weather today, mararamdaman na mamaya ang epekto ng bagyong si Domeng matapos itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR kagabi. Nananatili ang lakas ng bagyong Domeng habang papalapit sa kalupaan. Muling namataan ang sentro ng bagyong Domeng na yan sa layong 880 kilometers sa silangan ng Davao City. Taglay nito ang lakas na 65 kph malapit sa gitna habang may pagbugsong na sa 80 kilometro bawat oras. Inasa magpapatuloy ito sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Dahil po dito ang Mindanao at Eastern Visayas ay magkakaroon ng makulimlim na panahon ngayong araw at posible mapagulan sa ilang mga lugar. Ayon pa ho sa Pag-asa, oras na tumama sa lupa, ahagip nito ang mga lalawigan sa Eastern Visayas. Ngayong Lunes, mga kasama, makakasa pa rin ang Mindanao at rehiyon ng Eastern Visayas. Gayon din ang Cagayan Valley ng kalat-kalat na mahinang pagulan at pagkidlat pagkulog. Habang pulupulong pagulan at pagkidlat at pagkulog naman ang mararamdaman, lalo na sa hapon o gabi sa nalalawing bahagi ng bansa natin. Sako-sakong bigas na galing sa donasyon ang ipinagbili umano ng ilang Yolanda survivors. Sa interview ng RMN kay DSWD Secretary Dinky Soliman, mismo ang kanyang Regional Director sa Eastern Visayas ang nakakita sa sako-sakong bigas na may tatakpang DSWD Relief Supplies Not for Sale sa kinainan nitong karinderya sa Tacloban City. Ayon kay Soliman, agad naman niyang kinumpiska ng DSWD at pulisya ang 17 sako ng bigas na nakumpirma namang relief goods. Ang report po sa akin, may isang restaurant na bumili ng 17 sako na tagto 25 kilos na may DSWD not for sale.
Nakita po yan ng aming field office na kumpiska na po kasama ang pulis. Depensa naman ang may-ari ng karinderya na nakilalang si Marchita Igrubay. Gusto lamang niyang tulungan ang mga kapwa biktima ng bagyo na nagbenta ng bigas sa kanya dahil sa kawalan ng pera. 600 ang kada kalahating kaban ang benta sa negosyante pero hindi nito masabi kung kanino nabili ang sako-sakong bigas. Sinabi pa ni Soliman na nagsasagawa na sila ng investigasyon at pinag-aaral na rin kung anong kaso ang isasampa sa bumili ng donasyong bigas upang hindi na ito pamarisan parang iba. Ngayong araw, kakausapin ko po yung aming abogado dahil ihahabla po namin yung may-ari ng restaurant sapagkat yan po ay labag sa batas at meron pong karampatang kaparusahan para sa kanya. Tinatanong po siya kung saan niya binili. Ayaw po niyan sabihin kung saan niya binili. Kaya siya lamang ang mananagot. Ang akin nga hong sabi sa akin mga kasamahan sa Region 8, kausapin niyo siya, sabihin yon na kung hindi niya sasabihin kung saan niya binili yon, siya lang ang mananagot. Dahil hindi po dapat na napakaliwanag doon sa sako, not for sale, pero binenta ho nila. Pinigon ni DSWD Secretary Dinky Soliman sa interview ng RMN. Samantala, inakusahan naman ngayon ng legalized extortion na ilang negosyante National Commission on Indigenous People, so NCIP. Ito ay may makaraang magpalabas ng temporary restraining order ang NCIP kaugnay sa pagpapatayo ng 10 billion pesos resort hotel dyan sa Coron, Palawan. Ang NCIP ay isang tanggapan sa ilalim po ng Office of the President na may mandatong gumawa at magpatupad ng mga polisiya, plano at programa para protektahan ang mga karapatan ng katutubong mamamayan. Ayon kay Lim Chi-yong, isa sa direktor ng Correios Internationally Incorporated Limited at businessman na si Orlando Sakay, inabuso daw ng NCIP ang madayuhang mamumuhunan sa bansa matapos pong itinaboy ng mga ito ang mga foreign investors kahit na puspusan ng pagtatrabaho ng pamahalaan para may promote ang turismo sa bansa. Git pa ng mga negosyante, ginawa ng NCIP ang hakbang na hindi man lamang pinababatid kay Tourism Secretary Ramon Jimenez. At dahil dito ayon kay Yong, marami investors na nag-back out na magdala sana ng kabuhayan sa lugar. Kinondena ng iba't ibang media organization naman ang nangyaring pagpatay sa isa na namang miyembro ng mga media. Pasado alas 10 kahapon ng umaga ng Tambangan at pagbabarilin ang biktimang si Rubilita Garcia o Ruby Garcia, 52 anyos, provincial reporter ng Remate at pinuno ng Campo Press Club. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek ang bahay mismo ng biktima sa Bacoor City sa Cavite at pinaulanan ito ng bala. Bagamat agad naman na isugat sa ospital ay binawian din ng buhay ang biktima bunsod ng tinamong 5 gunshot wounds sa katawan. Na-recover sa scene of the crime scene of the crime operatives ang 4 na empty shells mula sa kalibre 9mm pistol. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa likod ng krimen. Hilig naman ng National Union of Journalists of the Philippines at National Press Club na maaksyonan agad ang kasong pagpatay kay Garcia. Tuloy ngayong araw ang advocacy vigil ang mga pro-reproductive health proponents kaugnay sa inabang desisyon ng Supreme Court sa legality issue ng kontrobersyal na responsable o pagkakaroon po ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 sa gagawing summer session ng mga maestrado sa Baguio City. Una rito, sinimula ng grupo ang kanilang aktibidad sa pamagitan ng pagtali ng purple ribbons sa mga puno at signpost sa kabahan po ng Session Road sa nabanggit na syudad. Ayon kay National Youth Commission, Commissioner Percival Sendana, dahil sa pagkakantala na implementasyon ng batas, yatay nasa 600 teenagers ang nabubuntis kada araw sa Pilipinas ang hindi rin nabibigyan ng reproductive health services ng gobyerno. Sa darating Abril 8, inaasahan po magkakaroon na ng resolusyon ng SC sa kanilang unbank session. Social media, ginagamit to ng mga pro-life para tutulan ng RH law. Kasama natin sa balita, live si Angel Ronquillo. RMN Report. Ginagamit na rin ng Pro-Life Philippines ang social media para sa kanilang information campaign laban sa masama epekto ng reproductive health law. Ayon kay Pro-Life Philippines President Roderick Eric Manalang, sa pagitan ng YouTube, ipinapalabas ng infomercial sa kung saan mismo ang mga nakaranas o mga gumagamit ng contraceptives ang nagpapatunay na nagkaroon naman sila ng sakit
gaya na lamang ng cancer at HIV/AIDS sa paggamit ng contraceptives. Kaugnay ito isang programa ihanda ng Pro-Life Philippines sa dalawang pro-life groups sa Baguio City na kung saan isasagawa ang final deliberation ng Korte Suprema hindi sa pagpapatupad ng RH Law. Mamaya magdaraw sa isang vigil sa tapat ng SC Baguio at prayer vigil din ang gagawin sa mismong araw ng deliberasyon bukas April 8. Layunin ng prayer vigil na maliwanagan ang mga maestrado ng Korte Suprema at tuluyin ng ibasura ang RH Law. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558 Angel Juan Quilio at RMN. Radyo mo nationwide. Pagsuporta po ng CPP sa paglaban ng gobyerno sa soberenya ng bansa, masayang tinanggap ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Ikinalugod ng Palasyo ng Malacanang ang pahayag ng suporta ng Communist Party of the Philippines o CPP, partikular ng founding chairman nito na si Jose Maria Sison sa paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea issue. Sinabi kasi ni Sison na sinusuportahan niya ang kaso ng Pilipinas laban sa China at sa paglaban ng gobyerno sa soberenya ng bansa. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, lahat ng nagpapahayag ng suporta sa paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay malugod na tinatanggap ng Malacanang. Umaasa din naman anya ang gobyerno na magpapahayag din ng suporta ang lahat ng sektor at ang publiko sa posisyon ng Pilipinas hinggil sa paninindigan sa territorial waters ng Pilipinas. Matatandaan na sinabi na ng gobyerno na hindi na makikipag-usap ang gobyerno sa National Democratic Front para ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan at sa halip ay idediretso na lang ang pag-uusap sa CPP dahil hindi makakita ng sinseridad ang gobyerno sa political arm ng rebelding grupo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang gobyerno kinalampag naman ng isang senador sa prostitusyon sa Zamboanga Evacuation Center. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Pinakikilos ni Senator Nancy Binay ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa napabalitang kaso ng prostitusyon sa mga evacuation center sa Zamboanga City. Git ni Binay, dapat tutukan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nasabing reports ukol sa sitwasyon ng mga pamilyang nananatili pa rin sa mga evacuation centers makarang atakihin ng mga tauhan ng Moro National Liberation Front o MNLF ang Zamboanga City noong nakaraang taon. Umapila si Binay sa DSWD na ipagkaloob ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng gulo sa Zamboanga upang hindi mapuwersa ang mga ito na pumasok sa prostitution para kumita at maituwid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Base sa reports, napipilitang magbenta ng kanilang katawan ng mga babae sa evacuation centers kapalit ng halagang 25 pesos hanggang 300 pesos. Binigyan din ni Binay na nakakaalarma ito kaya dapat kagad umaksyon ang gobyerno. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Maguindanao Government nagsagawa na po ng Thanksgiving sa nilagdaang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kasama natin sa balita live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Dinaluhan ng lahat ng sektor ng Maguindanao, peace advocates, local government units, government officials, Moro Islamic Liberation Front at iba pa ang isinagawang Grand Kanduli o Thanksgiving ng Maguindanao Provincial Government para sa tagumpay ng Bangsamoro o CAB. Dumalo rin sa Kanduli na pinangunahan mismo ni Governor Esmael Toto Manguda Datu, sina Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Ging Deles, MILF First Vice Chairman for Political Affairs Gadzali Jafar, MILF Peace Panel Chief Umager Iqbal. Sinabi ni Deles na ang naturang Kanduli ay nagpapakita lamang ng buong suporta ng mamamayan sa peace process at nagpapahiwatig na bukas ang local government units ng Maguindanao na ipatupad ang lahat ng mga probisyong nakapaloob sa CAB. Ayon naman kay Jafar, mahalaga ang naturang Kanduli dahil na ipapakita dito ang pagkakaisa sa pagkamit ng kapayapaan at maipakita na ang bubuing Bangsamoro government ay inclusive o para sa lahat at hindi lamang para sa MILF. Muli namang nanawagan sina Deles at Jafar sa lahat na suportahan ang CAB. Samantala, kasabay ng Kanduli ay ang football clinic kung saan naglaro ang ilan sa mga kasundaluhan ng Philippine Army at MILF members. Kasabay na rin ang International Sports Day kung saan kasama rin ang ilan sa mga manlalaro ng ASCALs. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata, RMN. Radyo mo nationwide.
Samantala ay posibleng matapyasan ho ang presyo ng petrolyo ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Kaya tayong maglalaro sa 25 sentimos hanggang 50 sentimos ang ibabawas sa kada litro ng diesel, habang 20 sentimos hanggang 40 sentimos naman sa kada litro ng gasolina. 20 sentimos hanggang 30 sentimos naman ang inaasang magiging bawas singil sa litro ng kerosene. RMN News Nationwide. Nilagda na po ng Pilipinas at ng Spain ang pinahabang 4 na taong ugnayang pangkaunlaran kung saan kasama nila ang 50 million euro na pondo buhat ngayon 2014 hanggang 2017. Pinaunahan ng seremonya ni National Economic and Development Authority Director General Arsenio Balisacan at Spanish Minister of Foreign Affairs and Cooperation Jose Manuel Garcia Margallo. Nakapaloob ang mga programa at proyektong gagastusan na alokasyon sa tinatawag na Philippine-Spain Country Partnership Framework for Development Cooperation sa 2014 hanggang 17. Prioridad dito mga kasama mahakbang at ayudang pinansyal sa panahon po ng kalamidad at maliban din sa pagpapanatili ng maayos na pamamahala at pagsusulong sa pagsunod sa batas gamit ang nasabing halaga. RMN News Abroad. Itinuturing ngayon ng Australia na isang mahalaga at encouraging lead ang nadetect ho na pulse signal ng Chinese patrol ship na posibleng mula sa nawawalang Malaysia Airlines Flight 370. Ito ay bagamat kailangan pa itong beripikahin ayon kay retired Air Chief Marshal Angus Houston. Napakalaman na muling natukoy ng rescue ship ng China na Haishun 01 ang naturang signal na tumagal ng 90 seconds. Pero para sa mga otoridad sa Australia, mas mabuti kung wag munang umasa hanggat wala pang kumpirmasyon hinggil sa naturang pulse signal. Una nang inamin ng mga eksperto na kailangan nilang magmadali lalo't paubos na ho ang power supply ng black box na yon na maaaring pinagmumulan ng tinatawag na pulse signal. Mga kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Metro Manila, Philippines, sa Makati. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayon ay Lunes 7 sa buwan ng Abril 2014. Sa mga taga-Iligan, susunod na dyan sinakasama Ramil Emborong at Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso Balitang Iligan sa DXIC 711. Pwede panoorin ang naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Siyempre, thank you ho, Lord, at tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. At Buddy Oberas. Dito pa rin yan sa tahanan may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Anong oras na? Tatak, alas 7:17 na ho. Tatak, RMN.